Medyo marami rin pala itong mga nahuli kong pang-ulam. Ayawan ko na lang ako hindi ako bulatihin na rin at ako lang kakain ito. At ako lang ang tao din sa bahay. So yun na nga guys, for today's video ay may loaded nga na naman pala ulit ngayon sa gabi. At kasama ko nga pala si nanay at kami nga ay mangingilaw. Dadagdagan ko ngayon nakuha kong saang nung nakaraan. At yun nga yung ibibigay ko sa anak ni Miss Line, pa-birthday ko sa kanya. Pero sa totoo lang naibigay ko na talaga yung saang na mga nakuha ko dito. At nakapag-celebrate na din ng birthday. Pero syempre, late nga lagi tayo mag-upload. Paano tayo inauna lagi ang panonood ng K-drama? May nakita nga pala agad ako ditong balatan at kinuha ko na. At medyo malaki naman na siya. Yan nga palang bottle na nasa timba ko, hindi soft drinks ang laman. Yung isa tubig, tapos yung isa mantika. Bakit may dala akong mantika? Siguro apahid ko sa katawan ko kapag tinamad na ako maglakad. Okay, sige, last ko na yun, promise. Nga pala rin mga balatan, hindi naman yan gumagalaw, pero bakit ko kaya inasibat? Wala lang, trip ko lang, bakit ba? Actually, yung sibat na yan ay ginawa talaga namin para sa balatan, hindi para sa isda. Pero syempre, kapag nakakita kami ng isda, ay di inasibat na rin namin. Dati kasi kapag nangingilaw talaga kami, hindi namin masyadong inapansin ng mga isda. Balatan lang talaga ang pinapanguha namin. Gumawa kami niyan kasi nga kadalasan kapag kami ay nangingilaw hanggang tuhod ang tubig, o di kaya minsan ay hanggang bewang. Ay kapag tutungo ka at dadamputin mo yung balatan, ay mababasa ka, kaya gumawa kami ng gayaan. Tapos ginagamit din namin kahit babaw para hindi nakakangalay ng tungo kapag madampot ng balatan. Hindi naman sila basta nalulusaw kahit sibatin mo. Yung ganda rin nga palang klase ng balatan yung natutunaw, pwede rin niyang sibatin. Trip ko lang siyang damputin ngayon. At dito naman sa kasag or kahit anong crab pa yan, dinadampot ko lang sila o kaya ay sinisirok. Hindi ko sila sinisibat. Nayayatak kasi ang laman kapag sinibat. May nakita nga rin pala ako ditong tagutungan at syempre uhulihin natin yan at masarap yang inihaw. May bukod nga pala ako lagayan para sa mga makukuha kong pang-ulam at hindi nga ito pwedeng isama din sa balatan at malulusaw. Wala lang, share ko lang. May nakikita nga rin pala ako mga isdang maliliit o yung tinatawag baganggangan. Hindi talaga sila lumalaki at naisipan ko nga na manguha niyan at kikilawin ko. Parang bigla ako natakam sa kinilaw. At may nakita nga rin pala ako ditong isdang hasuhos at napakababaw na nga pero hindi ko pa tinamaan. Pang-asar. At parang nahiya nga siya sa akin at umahon na talaga sa kati para mahuli ko. Wari ko nasa isip ng isda o ayan ako na nag-adjust para mahuli mo ako. Nakakahiya naman. Hindi nga pala balatan ang punteriya ko ngayon at ang gusto ko nga makuha ay saang. Kaya naman ako pumunta nga din sa Katihan at pupuntahan ko nga yung area dito kung saan madalas ako nakakakita ng ganun. Dini kasi sa Hibasanan may mga kanya-kanya talaga silang lugar dito. Kumbaga may lugar na dun sila madami, may lugar na madalang sila doon. At dahil nga pagmumukha ko ay lagi na lang nandini sa dagat, kaya naman ay para bagang kabisado na namin kung saan kami makakakuha ng mga hinahanap namin. Pero depende pa rin naman kahit pupunta ako dun sa marami kong nakukuhaan, ay kung walang makuha, ay di wala. O bakit parang nagagalit na naman ay ano? Nga pala mabalik tayo, dalawa nga pala ring nakita akong gutos. Pumasok nga lang yung isa sa butas. Nakalabasa na sila pareho kanina. Ay hindi pa naman ako naka-record, inaayos ko pa yung camera. Hindi na ako nahintay, pumasok na sa butas yung isa. Ang inipin naman masyado. Nga pala si nanay hindi ko kasabay at doon nga siya sa area kung saan may nakukuha kaming balatan. Meron din naman makikita din sa pinuntahan ko pero medyo madalang. Kung titingnan mo nga pala ring balatan para lang din siyang bato. Ito naman yung klase ng balatan na tinatawag naming hangin ng bato. Kailangan mo nga pala siyang lagyan ng kaunting tubig para hindi malusaw. May napansin nga pala kung parang isdang nakadungaw din sa ilalim ng bato kaya naman itinubog ko nga itong flashlight. Ito nga yung kagandahan sa nabili kong flashlight, bukod sa maliwanag na siya, pwede rin siyang ilublob sa tubig. Maganda ito gamitin kapag maninisid yung ipang sisilip baga sa mga bato. Nawala nga pala yung isda na nakita ko. Nandito na pala sa kabila. Tagutungan pala. Mukhang mapupurga na naman tayo nito sa tagutungan Puro mga tagutungan na nakikita akong pang-ulam. Meron din naman ako mga nakikitang ibang isda tulad nga nitong baliwis. Kaya nga lang ayanong cute at yanong liliit. Pinipili ko lang yung medyo malaki-laki na. Dini kasi sa amin palagi may mga nagpapahibas na lambat. Kaya bihira ka na talaga makahuli dito ng malalaking isda. Ang hindi lang talaga masyadong pinapansin dito ay mga shell at saka yung tagutungan. At yun na nga nakakita na nga pala ko dito ng saang. Tapos na ito pa yung isa. O diba sabi sa inyo lugar-lugar din talaga yan. May lugar talaga sila din sa Hibasanan kung saan sila madalas. Nga pala guys, wala na naman ako maisip na sabihin, kakasura. Isa rin baga sa dahilan kung bakit ang tagal kong mag-upload kasi marami naman talaga akong mga vlog nakatambak lang din sa aking gallery. Ay kasi nga diba paulit-ulit naman yung mga nahuli ko din sa dagat. Palagi ko na rin naman nasasabi o nakukwento bagay mga buhay-buhay nitong mga lamang dagat na ito. Kaya wala na baga akong maisip ano pa bagang sabihin ko. Voice over nyo nga muna ako at talaga namang wala na akong maisip. Pero alam nyo ang bilis kong makapag voice over kapag hindi naman tungkol sa Hibasanan kasi syempre bago yun sa akin kaya marami ako naiisip na pwedeng sabihin. Pero syempre hindi naman natin pwedeng iwanan ng Hibasanan. Kumbaga ay nagpapahinga lang baga ng kauntian tapos balik ulit sa Hibasanan para ma-refresh baga ang utak. Wow, may utak. Alam nyo itong vlog na to dapat nung nakaraan ko pa ito na i-post. Matagal ko na kasi itong ina-voice over pero 2 minutes pa lang yung nagagawa ko.
Tapos yun nga medyo naging busy din at nagkaroon pati kami ng photoshoot. Sa totoo lang, ang dami ko talagang schedule at hindi yun mga gala. Yun ay importanteng event. Diretso gala na lang din pagkatapos ng event. Sa dami nag-i-invite sa akin, hindi ko na tuloy maintindihan kung ano dun yung uunahin ko. Manghihibasan ba ako attend ang event o matulog na nga lang? Hindi ko kasi talaga in-expect na yung pagiging vlogger ko ay aabot sa ganito. Masaya kaya lang hindi ko talaga kayang mag-isa. Lalo pat ako'y mahiyain din talaga. Lalo na nga sa mga collaboration. Kaya laking pasalamat ko at nakilala ko yung magkapatid na si Heart Salon at saka si Miss Line. Palagi ko silang kasama kapag may mga event akong pupuntahan. Para na rin ako may sariling glam team kasi sila yung bahala sa susuotin ko, sa ayos ko. Tapos sila din yung kumakausap sa mga event na pupuntahan namin. Pero sa ngayon nga po pala naghahanap ako ng mag-handle ng aking email kasi nga hindi ko na talaga kayang kalkalin pa yung mga message para isa-isahing basahin kasi sobrang busy ko talaga. O diba? Akala mo naman talaga sikat na sikat siya. Pero alam niyo sobrang thankful talaga ako ngayon kasi kung ano yung nararating ko sa buhay, well nandito pa rin naman ako lagi sa Hibasanan. Hindi kasi dati pag ako nagbablog din sa Hibasanan, tinatawanan lang ako ng mga taong nakakita sa akin. Pero ngayon nga, ayun parang ganun pa rin naman. Mukha ba talaga ako nakakatawa talaga? Grabe naman kayo. Pero yun na nga sa ngayon, kapag nakikita nila ako sa Hibasanan, nakikilala ako. Tinatawag nila ako, Tabudi! Ganon. Parang hindi naman ganon. Tapos yun nga nakakatawa kasi ang daming gusto magpa-picture sa akin na para bang ang ganda-ganda ko. Hala ka oy, yanong arte. So yun na nga tama ng kartihan at nakauwi na nga pala kami ni nanay. So bali ito nga lang pala yung mga nahuli kong pang ulam at balatan. Tapos yung mga nakuha ko nga palang saang ay bubuhayin ko muna. At kinabukasan ay dadalhin ko kay Miss Line. Ang oras nga pala ngayon ay mag-aalas 11 na at hindi pa nga pala ako naghahapunan. Wala lang, share ko lang. Ari nga pala mga nahuli kong tagutungan na iihawin ko na laang. Ang masarap na luto nga rin pala dyan ay adobo o di kaya ay ginataan. Tapos yung hinuli ko nga palang maliliit na isda ay kikilawin ko. O di ba lakas ng trip, hating gabi magikilaw. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Ethan Vlog TV, Banyares Family, Ian Valencia, Bakar Glorisa, Annelyn Basilia, Bertsky, Lovely Castillon, Janet Adlawan, Miko Habanag, at kay Jenica Esteves. Nga pala yung ibang mga nahuli kong pang ulam ay pinarito ko. So yun na nga, kain po tayo mga katabody. So yun lang, bye!